Tayo po lahat ay tumayo para sa ating pasibo ng panalangin. Tayo po lahat ay sumunod manalangin ng aming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umaga po ito. Kami po ay nagtataas ng papuri at pagkasalamat. Salamat po Panginoon sa magandang araw Panginoon sa amin. Salamat Panginoon sa buhay kalakasan na patuloy ng nagkakaloob sa bawat. At sa umaga ito Panginoon, nais namin mag-alay sa iyo ng mga papuri at pagsamba. At sa umaga ito Panginoon, linisin mo ang aming isip at puso upang makapag-focus kami sa iyo. Patawad Panginoon sa aming mga nagagawang kasalanan. Nais namin Panginoon na matagpuan mo kami sa umaga ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagkasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. And good morning po! Masaya po ba kayo? Amen. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Amen. Ayan, sa umagang ito tayo lahat ay magbabalik ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Tunay nga na wala nang hihigit sa Diyos. Amen. Amen. Sabay-sabay kami pumawi sa magkakalahan sa Panginoon. Tunay nga na walang makahihigit sa Panginoon. Sabay-sabay tayo mga sa Diyos. Maging
yung naging sandigan ko ng pandemic. So sabi doon, awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Wala nang mas hihigit pa dun sa pagmamahal na ipinapakita ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, nais ko na lahat tayo, sabay-sabay tayo umawi ng buong puso na ipakita natin sa Panginoon na dumaan tayo sa pinakamahigpit na pagsubok sa ating buhay. Pero ngayon, nandito tayo sa harap ng Diyos. Amen? Nakatayo, masigla, walang sakit. So, yung nagdaang Pasko, isang pagpapatunay na mahal tayo ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga sa mga bata kahapon, naniniwala ba kayo na ligtas kayo? Kayo po, kayo tatanungin ko, naniniwala po ba kayo na ligtas kayo? Amen! Nung nasa labas ako ng 25, nagulat kami, biglang lumindol. 25 ulo. Natakot kami. Siyempre, ang lakas talaga ng lindol. Pero ang pinakita ng Panginoon na ako ang sasa iyo, huwag kang matakot sa kabila ng hamon ng mundo. Kaya sabay-sabay tayong umawi ng buong puso sa Diyos.
lubos. Lahat ng labi sa'yo magsasabi na ikaw ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya, magbalik tayo ng papuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng awit ito.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Isa pong malaking pagpapala na kami po ay nabigyan ng panahon upang umawit po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng prayers na patuloy niyo po binibigay para sa aming pamilya. At binabalik po namin ang lahat ng papuri sa Panginoon.
Panginoon, nagapin mo po ang ating papuri at ang ating Manatili po tayo sa pagkakatayo at ating kagulayan ng tekstong na ating pagbabataan sa ulatang ito na matatagpuan sa Job, Kabanata 2, talatang 10. Ngunit sinabi niya sa kaniya, ikaw na nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng babaeng hangal. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang dati.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po dahil pinahintulutan niyo po na muli ay kasama-sama kami sa bahay ng bahay ito upang papurihan ka, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Lord God, mula sa umagang ito na ang mensahe na ipaparating po sa amin ay patuloy po namin may kapamuhay and then maibahagi sa iba. Lord God, dalangin po namin ang inyong banal na Espiritu na siyang patuloy na maglagay sa amin upang mapokus ang aming puso, ang aming isipan sa pakikinig ng inyong mensahe. Muli, nagpapasalamat kami o Diyos sa inyo sa umaga ito. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po. Ngayon lang po ulit ako na gawin ay napunta dito sa habang ang lockdown na dinanas natin. Kaya medyo nanginginig ako. Sa taong 2020, maraming nagsasabi na ito ang taon ng trahedya. O kung sa salitang kanto ay taon ng kamalasan. Marami siyang dinanas. Una yung pagsabog ng, ngayon ba yun? Taal na kung saan, natatanda ko yung Lunes, walang pasok. Bakit? Nakiisa ang Bulacan sa pagsabog ng Bulkan Taal. Pero hindi naman yata umabot yung kabot niya, di ba? Pero lahat, napansin ko, yung mga tao nagmas na. At sumunod na nito yung pandemya, yung COVID. At hindi tayo pinatawad ng mga bagyo. Kaya kung iisipin, ito yung iisip ng marami, ang taon daw na 2020 ay para sa iba ay hindi maganda. Kaya nga, may pabiro na talagang ginugudbay na yung 2020. Sinihalaw na ngayon sa social media yung 2021. At maging tayo mga mananampalataya ay hindi iligtas sa pandemya na ating nararanasan hanggang ngayon. At kahapon, nung manood ako ng balita, ay number 1 po ang Bulacan. Pagdating sa mga nakita ko yun nung yung kumpare ko nagpasama sa akin. Nahiya naman ako dahil minsan na kami magkita. Nagpasama sa akin para iabot yung ginagawa niya doon sa inaanak dahil nga raw bawal na magpapasok. Hindi kami ito nagkate. Alam ko yung bahay yung sa pang kumpare. Nakita ko parang hindi pandemya. Parang normal na lumalabas yung mga bata at lumamas sa bahay-bahay. Kung papanoorin natin sa Maynila, nakahigpit. At sa atin, may ilang lugar na maluwag at may ilang lugar din na mahigpit. Sa Bible, yung ating pagbubulayan, yung buhay ni Job, kung paano niya hinarap yung mga trahedya na o mga pagsubok. Sa ating pagbubulay sa buhay ni Job, umpisa natin ito sa Kabanata 1 hanggang marating natin yung Kabanata 2, talatang 10 na ating teksto. Sabi dito sa Job, Kabanata 1, talatang 1, may isang lalaki sa dapain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking niyaon ay sakdan at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So yun yung karakter ni Job. At sa talatang 2, at may pinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Then sa talatang 3, at ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo, 500 magkatuwang na bata at 500 asno na babae. Isang totoong malaking sambahayan na meron si Job.
na ano pa ang lalaking ito ang siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng nasa silanganan. So, kung i-imagine natin, sa lugar na yon, si Job ang pinaka-famous. Kung nanonood kayo ng news o ng TV, di ba pinapansin din ng media kung sino yung pinakamayamang tao? Di ba? Hindi ko alam kung sino yung pinakamayaman eh. Kung sino yung pinakamayamang tao dito sa mundo. Pero sa lugar, nung panahon ni Job, siya yung famous, siya yung pinakadakila. Kung meron dakila, siya yung pinakadakila ng mga panahon na yun. Then, sa talatang 5 o talatang 5 at talatang 4, at ang kanyang anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bawat bahay, isa sa kani-kaniyang kaarawan. At sila ay nagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. So, yun nga, dahil mayaman, may kaya, siguro kada isang linggo o kung ilang beses sila magsaya, then ugali nila na ipatawag pa yung 3 kapatid na babae para lahat sila doon nagsasaya. Yun yung ugali nila ng mga anak ni Job. At sa 5 o talatang 5, at nangyari nang makaraan ang kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at binabanat sila at bumangon maaga at sa kinamagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ay sa bilang nila. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang puso. Ganito ang ginagawa ni Job palagi. So, sa tuwing magkakaroon ng kasayahan ng kanyang mga anak, at after matapos yun ang ginagawa ni Job. Naghahandog siya, hinihingi niya ng tawad ng kanyang mga anak. So, naalala ko yung pag nagkakakwentuhan kami ni Nanay Este, sabi niya, kahit pinag-pray ko yung mga anak ko isa-isa, nag-iligtas sila. Kaya, ganun din. Sabi ko, nung binabasa ko to, ang naalala ko sa Nanay Este, kwentuhan namin. Talagang mahal na mahal niya yung mga anak niya, yung mga manugang niya, yung mga ako niya. Sabi ko, parang si Nanay Este, parang si Job. Pinag-pray niya yung ganun na. Ganito yung ginagawa ni Job pagka after na magkaroon ng kasayahan. Hinihingi ng tawad ng kanyang mga anak. At sa talatang 6 hanggang 7, isang araw nga ang mga anak ng Diyos ay nagsiparaon at nagsiharap sa Panginoon. At si Satanas ay naroon din naman kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayon sumagot si Satanas sa Panginoon. Nagsabi, paruot pa rito sa lupa at pamanhik manao. So, may point lang po kung papansinin ito dito sa na to. Makikita natin sa talatang ito na humaharap si Satanas sa Diyos. Kaya hindi totoo na takot siya sa mga bertud, sa mga anting-anting. At sinasabi pa ng iba na may bendeka daw ng simbahan. At may napagsabi ko sa akin dati na si Satanas daw hindi makakapasok sa simbahan o sa Diyos. Nakakapunta nga sa langit eh. Maharap pa sa Diyos, nakikipag-usap. Diba? So, yun lang yung binibigay ko, ibinibigay sa ating puntos. So, diretso tayo. Sa talatang 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, ibang napansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at tuminiwalay sa kasamaan. Then,
Basahin natin yung 9, diretso tayo sa 9 hanggang 11. Nang magkagayon sumagot si Satanas sa Panginoon. At nagsabi, natatakot ba nang walang kabuluhan si Job sa Diyos? At hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at lahat niyang tinatangkilik, bawat dako ay iyong pinagpapala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumadami. Sa 11 po, ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukha. Makikita natin dito na kahit kailan talaga sa Satanas, tukso talaga ito. Tinutokso talaga yung Diyos, hinahamon. Kaya sa talatang 12, pinahintulutan ng Diyos yung hamon ni Satanas. Sabi dito, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kamay, ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ay huwag mong pagbubuhatan ng iyong kamay. Sa gayon, lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. So, mababasa natin yun. Then, sa talatang 13 hanggang 19, eto na, dumating na yung trahedya na sa buhay ni Job. Alam naman po natin yun, di ba? Alam natin yung kwento ng buhay ni Job na kung paano dumating yung trahedya na nagbabalita pa lang yung mga bataan niya sa kanya o yung mga katiwala niya na nakaligtas doon. Meron na naman na isa na nagsasabi na ganito, may sumalakay sa amin. Tapos pinakuli sa 19, yung kanyang mga anak. Namatay po lahat yun ni 10 dahil nga nagkasaya sila sama-sama. So makikita natin na sunod-sunod yung trahedya o pagsubok na dinanas ni Job. And then, anong tugon niya sa talatang 20 hanggang 22? Ang tugon ni Job sa trahedyang dumating sa buhay niya. So, basahin natin. Nang magkagayon, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabad at inahita ng kanyang ulo at nagpatirapas sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So ito yung naging tugon ni Job sa mga trahedya, sa mga pagsubok na dumating sa buhay ni Job. At sa pagpupulay natin sa buhay ni Job, makikita natin ang pagtugon ni Job sa mga trahedya o pagsubok. So sa kabanatang 2, dumiretso po tayo sa kabanatang 2, talatang 1. Talatang 1 hanggang 3, nangyari uli na sa araw na naparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon at nagsiparoon din. Nakiparoon din si Satanas upang pumarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? So, safe na tanong. Saan ka nang galing? At sinabi ni Satanas, at sumagot si Satanas sa Panginoon, nagsabi, paroon pa rito sa lupa at kamanhig panao. So, yun ang ginagawa niya. Then, sa talatang 3, ito. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdan at matuwid, na lalaki, na natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan. At siya'y namamalagi sa kanyang pagkatapat. Bagamat ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan.
So, hindi totoo na ang Diyos, is doon sa kantang natutulog ba ang Diyos? Hindi din totoo na ang Diyos ay nabibingi-bingihan. Alam niya yung nangyayari sa atin. Kasi alam niya, sinabi niya rito kay Satanas. At sa talatang 4 ng Kabanatang 2 ng Hope, at si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, oo, lahat ng tinatangkilik ng tao ay ibinigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman, kanya kang itatakwil ng bukhaan. So, yan, mira na naman pagiging tukso ni Satanas. So, hinahamon ulit ni Satanas ang ating Panginoong Diyos. Sa talatang 7, sa talatang 8 hanggang talatang 7, nang magkagayon umalis si Satanas, at talatang 6 hanggang 7, at ang Panginoon nagsabi kay Satanas, narito siya ay nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. At sa talatang 7, sa gayon umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at pinasibulan si Job ng malalaking bukol na mula talampakan hanggang sa kanyang puyo. So, puro bukol yung kanyang katawan. At kumuha sa talatang 8, at kumuha siya ng isang bibinga ng palayok upang ipangkayod ng langit at siya'y mupo sa mga apo. Tapos sa talatang 9, na magkagayon sinabi ng kanyang asawa, mamamalagi ka pa ba sa iyong pagkatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Ngunit, ito yung teksto, ngunit sinabi niya sa kaniya, ikaw na nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangat na babae, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito'y hindi nagkasala si Job. So, sa pagpupulay natin sa buhay niyo, makikita natin yung pagtugon niya sa mga trahedya. Ano ba ang katangian na meron si Job? Ano meron siya na pwede nating maging halimbawa, pwede natin siyang maging guide. Number 1, si Job ay maganda ang reputasyon sa tingin ng mga tao at sa tingin ng Diyos. Doon pa lang sa una ng Job, may isang lalaki sa lupain ng Uz, ang pangalan na Job. Ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ito yung pagkakilala sa kanya ng mga tao. Then, yung reputasyon niya sa Diyos, kita naman natin sa pagbabasa natin sa talatang 8, kabanatang 1 ng Job. Sabi dito ay, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So, mismo ang Diyos ang nag-endorse kay Satanas, yung pagiging matuwid ni Job. So, naalala ko yung sermon nakaraan ni Pastor, yung pagiging proud, di ba? Yung kapatid niya daw ay na extra. So, naalala ko rin noon, yung kung alam niyo yung palabas sa 7 na hul ka lang, dadalaw sa Marasmor si Long Mejia. Tapos ang dami nag-aabang. Sabi ko, ano pinagkakagulungan niyo dyan? Pupunta si Long Mejia. Siyempre, sabi ko, tignan ko nga kung gano'ng kapangit. So, din yung nainip ako, ang tagal.
siguro may isang oras din ako naghintay. Sabi ko, wag na nga, binabatok-batukan lang yan ni Raymar Santiago eh. Abangan natin. So, nung pag-alis ko, marami din ang na-discourage sa sinabi ko. Hindi din sila nagabang, nag-uwian din. Tapos nung pinento ko nga kay Kuya Obet, yung dati nating church mate. Sabi ko, meron nga sa amin, inaabangan silang umiiyak. Ano ba ba? Ay, ano yun eh, barkada ng Kuya ni Lisa yun eh. Pinatawag-tawanan nga lang din yun ni Kuya niya, binabatok-batukan lang din. Sabi ko, totoo pala yung sinabi ko, binabatok-batukan. Pero, proud siya sa sarili niya na artista siya, ganun yung role niya. So, dito, ang Diyos mismo, ang proud kay Hope. Siya yung nag-i-endorse. Yung ba napansin ang aking lingkod na si Hope? Yun ang sabi ng Panginoong Diyos eh. Kaya yung repokasyon ni Hope sa mata ng tao at sa mata ng Panginoong Diyos ay maganda. Pangalawa, tunay na galing sa puso ni Hope ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya ang resulta nito ay pagsambang wagas. Sa Hope, na yung ating binasa kanina, dito sa talatang 5, at nangyari na makaraan ang kaarawan ng kanilang pagpipista, yung pagpipista, pag-celebrate o pag-isaya ng kanilang mga anak. Ay nagsugo at pinabalal sila at bumangon ng maaga sa kinamagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa kanilang bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Hope, marahil ang aking mga anak ay nagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang puso. So ang relasyon ng ni Hope, hindi lang pisikal, talagang sa puso. Kaya yung pinanawit sa akin ni Kuya Eli yung nakaraan, yung pintig ng puso, sabi ko, okay, paborito ko ito. Ang ganda ng message eh. Kakantay ko kahit di ko kabisado. Kasi nung narinig ko yun, nung pinawali Ate Christy, pintig ng puso, kung ano yung meaning ng kanta, napakaganda. At ikaw mismo, kung dadamay mo yung pintig ng puso ng Panginoong Diyos, talagang tulad ni Hope, yung pagsambang wagas o yung galing sa puso ay maibibigay mo sa Diyos. So, ito yung meron si Hope. Ano yung naging tugon niya sa mga trahedya? Diba? Hindi naman siya nagtanong ng bakit eh. Diba? Ang ginawa niya sa mga sunod-sunod na trahedya, kung babasahin natin yung talatang 20 hanggang 21, na magagayong bumangon si Hope at hinapak ang kanyang balabal. Inahit ang kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na ako babalik roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So, kasi pure, galing sa puso, yung relasyon o pag-ibig ni Hope sa Diyos. Ito kadalasang tanong ng karamihan. O ito yung kadalasang tanong kung minsan. Sabi dito, at ito din ang natanong sa akin ng kabataan ako. Bakit daw tayo nagpupuri at sumasamba sa Diyos? Dalawa yung pwede kong ma-share ngayon sa inyo sa umagang ito. Yung sinare, kung napanood nyo yung concert ng Christ nung kailan ba yun? 22. Tama po si Kuya Eli. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Number 1 po, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Tandaan po natin, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. At dahil sa pag-ibig na yan,
Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, naligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yun yung number one, kaya tayo sumasamba sa Diyos. Kaya tayo nagpupuri. Dahil ang Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At pangalawa ay, kailan ko lang ito natutunan, ang pangalawa ay para i-bless ang Diyos. Para i-bless ang Diyos. Totoo na nabibless ang Diyos sa ginagawa nating pagpupuri, pagsamba. Pero, malaking pero, parang pero, kailangan galing sa puso. So, naalala ko si Ate Christy, pag nagpupuri ka sa Panginoon, ihiling mo ng buong puso mo, o pag-ihingi ka ng tawad, ihingi mo ng tawad na galing sa puso mo. Yun talaga eh. Yun talaga. Kung mabasahin pa natin sa mga bandang unahan ng lumang tipan, doon talaga tumitingin ang Diyos sa puso. Hindi sa pisikal. Mga kaibigan, mga kapatid. Hindi sa pisikal. Sa puso tumitingin ang Diyos. Ang tao pwede niyong dayain eh. Pero ang Diyos hindi niyo madadaya. Dahil ang tinitignan niya yung puso. Kaya kailangan galing sa puso. At ang istorya ni Job, na-bless niya talaga ang Panginoong Diyos. Kita naman natin yun, di ba, sa verse 8 ng chapter 1. At sinabi ng Panginoong Diyos kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at hinihiwalay sa kasamaan. Then sa Kabanata 2, talatang 3, inulit na Panginoong Diyos yun. Sabi niya, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, sakdal at matuwid na lalaki, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Siya'y namamalagi sa kanyang pagkatapat. So, makikita natin dito, yung ginagawa ni Job na pagpupuri, pagsamba sa Panginoong Diyos, nai-impress siya, nabe-bless siya. Naging proud siya sa buhay ni Job. Kaya, na itong ginagawa ni Job na siyang sinasabi sa Roma, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinapamanghid ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Sa talatang pangalawa, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So ito yung ginagawa ni Job, yung sinasabi sa Roma chapter 12 verse 1 hanggang 2. Kaya nga sa pagpupuri at pagsamba natin sa Diyos, nakabatay ito sa ating puso. So, nung kabataan ako, mahilig akong makipag-diskusyon, so yung makipag-debate, no? Medyo mainit-init na ako, natututo na akong magbasa ng Bible. So, mahilig akong makipagtalo noon. Ay, hindi, yung religion, kulto yan. Kulto yan, hindi yan totoo. At maging yung dati, maging mga tagapagsalita o ipagsermon ng mga nagdaang pastor, inaabangan ko din kung ano yung sasalungat doon sa sinasabi ng Biblia ng mga panahon na yun. Nung aking maunawaan, sa ganun palang gawain ko dati, hindi ko na namimensahe ng Diyos para sa akin.
At maging sa ibang reliyon, ganun din ako. Kadalasang diskusyon ko na, o pati saksi ni Jehovah, saka Iglesia ni Cristo. Nakikipagtalo ako dun. At lahat ng ito ay unti-unting binago ng Diyos sa buhay ko. At sabi ko nga nung dumalaw yung kumpare ko, dahil siya nagkwento sa akin, Iglesia ni Cristo, sabi niya, Ito, alam mo ba na, di ba nagbabike lang ako dati? Sabi niya, oo. Hirap na hirap kami noon, nilalakad lang namin yung simbahan namin. Doon sa Lumaligato. Ngayon, napatunayan nila yung paglilingkod nila sa ILC ay pinagpapala sila. Siya unang nagkaroon ng service sa motor. Na ngayon, paganda rin yung ano niya. At ito ang naunawaan ko, wala yan sa relihiyon eh. Kung ano yung relasyon ko sa Diyos, doon ka niya i-bepes eh. Kung anong relihiyon na meron ka eh. Yun, doon ka, kung ano yung relasyon mo sa Panginoong Diyos, yun ang nakita ko sa buhay ng pare ko. Kaya, kung yung dating hindi nakapagpo niya, baka dinidibati na siya. Hindi. Nagkaroon kami ng tanungan kung paano ang sistema ng pagsamba sa kanila. Inaano ko rin, hindi pala, hindi pala naiiba sa amin. At maging sa pagkakaloob, sabi ko, tama, ganyan din yung kaisipan ko. Hindi naman din, sabi ko nanon, madalas ko naman din itong i-share sa asawa ko. Hindi naman din tayo bibigyan ng Diyos na, ipupus ng Diyos na ibigay yung sinasabi ko sa isa ko. Yung 10% eh. Bakit kung kaya mo, sige, bigay mo. Pero kung hindi mo kaya, ipanalangin mo na sa Diyos, Lord, ito lang yung kaya ko. Naalala ko, sabi ko nga sa asawa ko noon, naalala mo ba yung babaeng balo na nagbigay sa Panginoon? Siya lang yung bukod tanging nakita ng Diyos eh. Magiging sa ibang relihiyon at sa lahat ay unti-unti akong binago ng Diyos. At maging sa suliranin at mga pagsubok ay binago ako ng Diyos sa pagharap dito. Alam nila Ate Christian, na pag nakakaranas ako ng pagsubok o mga suliranin problema, punong-puno ako ng salita ng bakit. Bakit? At hindi ko alam kung pampitong balik ko na yun dito na itinuro sa akin ng Diyos yung tamang pananaw sa pagharap sa mga pagsubok at sa mga suliranin na nararanasan naming pamilya. Kaya nung magbabalik tanaw ako, itong 2020, ito yung naranasan ko, patuloy kaming ginagabayan ng Diyos. Siguro ito, narinig na to ng mga junior youth sa ng mga kabataan, yung aking patotoo, at maaaring iba rin ay narinig na rin yung aking patotoo na yung panahon ng lockdown. So bago mag-umpisa yung lockdown, natatandaan ko yung may practice tayo dito, di ba? Galing ako agency noon. So, ang perang meron kami is 150. Yung pa yung natirang sweldo ni Ivy sa sideline niya, 150. So sa madaling sabi, wala kaming income. Habang pinagmamasdan ko, ang mga tao ay nagpapanik buying, kami panik lang. Kaya sabi ko kay Bachi, panik lang ang meron tayo ngayon. Buying, hayaan mo na sa kanila yun. So, nung umaga na yon, hindi ako pumasok sa trabaho pang umaga ako. Dahil magka-lockdown nga. Sa pagnanais ko, ang 150 na meron kami ay madagdagan. Di, pumunta ako sa agency namin, magang-maga. Ako yata nagbukas dahil sarado pa eh. Babali. Then, nung nagbukas yung sabi niya, kuya, anong ginagawa mo rito?
nagpapalay ako, narinig ko, hindi kayo magpapasweldo eh. Hindi talaga kuya eh, hindi kami magpapasweldo kasi lockdown. Bakit naman? Kaya nga, dapat nga magpasweldo kayo kasi 14 yon, kinabukasan 15 linggo. Dapat nga magpasweldo kayo dahil maglalak. May natatakot daw yung may-ari ng agency, baka daw di magbayad yung company namin dahil lockdown. Yung sabi ko, sige, mag-CCA na lang ako. Hindi, hintayin natin si madam. Tignan natin kung may ibibigay sa'yo, pero tinitimbrihan na kita, walang ibibigay sa'yo si madam. Hindi, magbabakasakali ako. Sabi ko doon sa coordinator namin. So, siguro maghapon ako hanggang alas 3 nag-aantay na umiikot yung isipan ko. Katulad bilang ama, na paano ba pagkakasyahin yung 150? Sabi ko, sige, 50 sa akin. Patatagalin ko ito ng isang buwan. Kala ko isang buwan na yung lockdown. Isang daan natin. Ang gulo lang ang isipan ko kung paano pagkakasyahin yung 150. At nung alas 3, talagang sinabi ng staff ng agency namin, kuya, wala talagang ibibigay. Wala talagang pera si madam. Sabi ko, yun, natural na malungkot ka. Sabi ko, sige, Lord, ikaw na bahala. Pangahawakan ko yung sinabi mo na ikaw yung nagpo-provide. Then habang pababa ako na, kasi tataas yung second floor. Habang pababa ako ng hagdanan, hinahabol ako ng coordinator namin. Inaabot sa akin yung 1,000. Sabi niya, kuya, ito. Ano to? Sige, ito lang po yan. Nakakaya naman sa'yo. Sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kawawa na ng pamilya mo. So, yung panalangin ko, sabi ko, Lord, sige na nga, kayo na nga bahala. Alam ka naman, ikaw yung nagpo-provide eh. Tinugod agad ng Diyos kung pauwi ako. Hindi niya hinayaan na umuwi ako ng 0. Then tuwa-tuwa ako, sabi ng asawa ko, binigyan lang ako ng coordinator namin ng 1,000. Di maging siya natuwa dahil kahit pa paano ay may pangsimula kami sa lockdown mga panahon na yon. At nagdire-diretso yung paggabay at biyaya ng Diyos sa amin. At hindi ko makakalimutan yung mga naaraw at Santo. Habang nagbukas ako ng messenger, ay may mensahe akong na sabi ng supervisor namin, Randy, nakita mo naman yung mga pangalan na, wala yung pangalan mo. Alam mo na. Sir, tanggal na ako sa trabaho, tanggal na kami. Oo, talagang pandemya. So, umiyak yung asawa ko. Umiyak siya, sabi ko, bakit ka umiyak? Sabi niya, ano ba yan, babalik ba tayo sa dati? Mga kaibigan, mga kapatid, yung sinasabi niyang dati, yung pag-uumpisa namin, yung nag-umpisa kami mag-asawa, yung kinikita namin sa linggo, 80 pesos, may anak kami isa. Yun yung ayaw balikan ng asawa ko. Sabi niya, ano yun, babalik tayo sa dati, kikita tayo ng 80 pesos sa isang linggo. Sabi ko, ano ba? Hindi hahayaan ng Diyos yun na bumalik tayo sa ganon. Sabi ko, ang dami na nating pinagdaanan. Sabi ko, nandiyan yung naalala mo ba nung buntis ka sa, parang pinomfort ko siya ng mga panahon na yun. Sabi ko, naalala mo ba nung buntis ka sa panganay na natin? Sabi ko, gano'n, diba? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya yung doon sa talatang 9 ng kabanata ng Diyos, ito yung hindi ko na isingit. Dapat sa mag-asawa, mainam talaga parehas kayo ng paniniwala ng reliyon. Walang kontra-kontra. Nakita natin doon, di ba? Kinontra ni si Hope na kanyang asawa. Sabi niya, ano ba? Magtatapat ka pa sa Diyos mo? Ikapal mo na yung Diyos mo at pamatay ka na. Di ba? Dito, nung panahon na yon, nung nagsisimula kami, hindi ko rin makakalimutan yun, na ang pastor pa naman laging sumasakit yung ulo. Oo, yun. At saka gusto nga namin magbigay, meron kami 20 pesos, at ang gawain nun half day lang Uwi agad
At sabi ko, si Lord ang nagbibigay ng pamasahe natin. Pero totally walang di nahihiya din kasi. Nahihiya din kami manghirap. Sabi ko, di na kami natin, exercise mo, tama-tama 7 buwan yan, ay 8 buwan ata. Mula rito hanggang doon sa amin, nilakad namin. Isipin mo na lang, parang, isipin mo na lang ako si Jose, ito si Maria, nagkalakad tayo. So, nasundan pa yon yung mga pagsubok na yon na ibahagi ko na rin ito na may dumating din sa buhay namin na sa kagustuhan namin mag-opening, ang problema namin, yung panggabi, yung hapunan. Ang natira lang sa pera ko ay 12 pesos. Ano yan? Anong kakainin natin? O magkano ba pera natin dyan? 12. Bili ka 2 balot na tinapay. Bukas bahala ang Diyos. At nung sinabi ko yung kinabukasan, yun nga, dumating yung pagpapala ng Diyos. At naintindihan ko yung asawa ko na natatakot siya na bumalik daw sa dati. Sabi ko, hindi hayaan ng Diyos yun. Dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Sabi ko, ang Diyos ang magpuprovide ng lahat ng ating pangangailangan. At sa maniwala kayo hindi, noong panahon ng lockdown, doon ako nakatikim ng sari-saring sausawan. Nung may trabaho ko, hindi ko naranasan yun eh. May Mang Tomas, meron pang sitins pa, sawan. Lockdown po yun nung panahon ng April hanggang May. Sabi ko, ngayon lang nangyari ito, iba't ibang klaseng sausawan Nung panahon ng lockdown. So sabi ko, ayan, hindi nakita mo na, hindi ka kababayaan ng Diyos. So, ito yung pinanghawakan ko na talata sa Hebreo, Kabanata 13, talatang 5. Ito yung pinanghawakan ko na talata nung panahon ng lockdown. Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkilig, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. So, ito yung sinabi ko sa asawa ko. At namalas niya yun hanggang sa kasalukuyan na nangyayari sa buhay namin. Nakikita niya yung pagpapala ng Diyos. Gusto niya nga magsimba, kaso ang iniisip naman yung mga anak namin. Dahil bawal pa. Then bilang pagkatapos, sabi niya rito sa teksto na ating pinagbubulayan, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? Hindi ba tayo tatanggap ng masama? So, nung maano ko yung song na to, marinig ko, naiyak ako. Naiyak ako dahil sa kabila ng pagpapala, biyaya ng Diyos, nandun pa rin ako na parang nag-aalinlangan. Kasi totoo, nag-aalinlangan din ako ng panahon ng lockdown. Pero nung Grace nung maano ko itong song na to, yung chorus na lang para so naiyak ako, madaling kasi ang naging buhay na namin nung mag-follow, tapos nakikinig manonood sa YouTube. Sabi ko, anong itong salat ng Panginoon? Nung pinakinggan ko siya, hindi ko na mapigilang umiyak. Sabi niya sa awit, sa dalamhati at sa kabinuhan, sa pagluwa ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihing tulutan, salamat Panginoon, sa katungkulan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwin mo sa aking salamat Panginoon.
manalangin tayo sa buhay ngayon. At maging ganito yung ating kaisipan sa pagharap natin sa mga problema, sa mga pagsubok, at sa mga suliranin na kinakaharap natin at kakaharapin pa. Naniniwala ako, gaya ng natutunan ko kay Landang, bago dumating ang pagsubok, ang problema, nandun na ang Diyos. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umaga ito. Maraming salamat po sa inyong mensahe, sa inyong pagbibigay sa amin ng lakas upang maharap namin yung mga pagsubok, yung mga suliranin na kinakaharap namin ngayon. Lord God, narito yung pandemya na hanggang ngayon ay aming naranasan. Patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan na maunawaan ang lahat ng ito. Alam po namin na kayo ang may kontrol ng lahat. Kayo ang gagabay at mag-iingat sa amin. At magtuturo sa amin para ma-overcome ang lahat na mga suliranin, mga pagsubok, maging ang mga trahedya na dumadating sa aming mga buhay at darating. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil Ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na tunay, na kumikilos sa buhay namin. Sa iyo po ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus ang aming Panginoon at Pagkakita. Amen at amen.
In all things, we know that we are more than conquerors. You keep us by your love. You keep us by your no matter where I am, healing is in your hand. How deep, how strong, now by your grace I stand. Healing is in your Tayo po ay manalangin, kabanal-banalan, dakila ang pamilya ng Diyos. Maraming salamat na binigyan kaming lahat ng pagkakataon upang muling sumamba, upang kinig ang iyong salita, upang makapag-fellowship sa bawat isa. At manig namin sa mga labi ng aming kasama kapatid na Randy, kung paano bumilos sa kanyang buhay, buhay ng kanyang pamilya. Ikaw, bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Nawa ang Diyos sa mensahe aming narinig, matuto kami sa buhay ni Rob, matuto kami sa buhay ni Kuya Nani, na kung kami ay lubusan magtitiwala sa iyo, mararanasan namin ang mga pamamahang na mga bagay. O nga, hindi namin maliligtasan ang mga pagsubok, ang mga sakit ng buhay. Ngunit sa aming pagtitiwala sa iyo, sa aming pagpapailalim sa iyong kapangyarihan, mararanasan namin ang iyong pagkilos, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong pagmamahal. Kaya salamat po sa kanyang buhay na ibinahagi sa amin. Sana po, O Diyos, ay magpatuloy siya sa paglilingkod. Magpatuloy rin kami ang katuhanan namin ng inspirasyon ng kanyang mga karanasan. Pagpalayan mo siya at ang kanyang buong sambayan. O Diyos, kami lahat na narito ngayon, meron kami ng kanya-kanyang panalangin, may kanya-kanyang kahilingan, may kanya-kanya kaming dalahin sa buhay. Walang sino man sa amin na walang problema. Ang tanging pag-asa namin sa aming buhay ay ang maranasan ka upang sa gitna ng mga suliranin aming nararanasan, mapagtagumpayan namin, matanggap namin na ikaw ang may hawak ng lahat at hindi mo po kami pababayaan. Panginoon Diyos, salamat po sa iglesia ito na siyang lugar na pumapantay sa aming pananampalataya. Siyang lugar kung saan nagkakaroon kami ng paglilingkod sa iyo, sa aming kapwa, sa aming kapatid. Tulungan po na matupad ang mga pangarap ng iglesia nito na may pagawa ang pagbuuan ng gusali at tulungan mo rin ang iglesia nito na matupad ang pangarap na may pamalita ang mabuting balita ng kaligtasan sa bawat isang taga rito, sa bawat isang nasa kalapit naming lugar at sa bawat isa na nangangailangan na makarinig ng iyong salita. Humihingi kami ng tawad sapagkat sa gitna ng iyong kabutihan ay
amin ang patuloy na nag-aalala, natatakot, nagkukulang ng pagtitiwala sa iyo, lalo na sa panahon ito ng pandemya, sa panahon ito ng mga kalamidad, ng crisis, ng kahirapan, ng kaguluhan sa aming paligid. O Diyos, ipaunawa mo sa amin na kung ikaw ay nasa amin, sino ang laban sa amin? Walang sino man magtatagumpay sa iyong mga anak na ang pinanghahawakan ay ang iyong kapangyarihan, ang iyong katapatan at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Dinadalangin namin na padaluin mo yung biyaya sa bawat isa sa amin, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Padaluin mo ang katarungan, ang kapayapaan, ang pagkakaisa, ang kaunlaran, ang pagmamahala. At nawa, O Diyos, ngayong napatunayan namin na ang Pasko ay matutuloy sa anumang sitwasyon, sana madagdagan ang aming pag-asa, ang aming pagtitiwala. Sa dapo paroon, sasamahan mo kami, may bakuna man o wala, hindi po kami pababayaan. Magamat nais namin magkaroon na kami ng supply ng mga bakuna, sana po ay dumating ito sa tamang panahon at ang nakuha namin ay may pinaka mataas na efficacy upang sa ganun ay mas masigurado ang kalusugan at ang kagalingan ng maraming tao. Kaya gamitin mo po ang aming pamahalaan, ang aming mga eksperto upang makapamili ng pinakamainam na bakuna na magiging available sa merkado sa mga darating na panahon. Ngunit habang wala pa yan, bilang mga mananampalataya ay maging disiplinado sana kami. Sumunod kami sa mga patakaran at lagi namin alalahanin ang aming sarili, ang aming mga mahal sa buhay, ang mga tao sa aming paligid. Aming protektahan sila sa pamamagitan ng aming pansariling pag-iingat laban sa COVID at laban sa iba pang mga sakit na narito sa aming kapaligiran. Panginoon, hinihiling ko po sa pangalan ni Jesus ang lubos na kagalingan ni Nanay Tessie, ni Ate Esther, ni Ate Cherry, ni Nana Pepay, si Kuya Felix, at ang marami pang iba na mayroong mga patuloy na dinaramdam o kaya ay nagpapagaling. Ang iyong mapaghibalang kamay nawa ang humipo sa kanila at sa bawat isa sa amin upang gumaling ang aming lupang katawan, upang gumaling ang aming espiritu. At nang sa ganun, O Diyos, maramdaman namin ang holistic na kagalingan na nagmumula sa iyo. At sumami nawa ang pananampalataya na hindi matitinag, isang pananampalataya na magbibigay sa amin ng tibay ng loob, ng lubos na pananalig sa iyo upang makamta namin ang mga bagay na aming nais para sa amin, mga sarili, para sa aming mga pamilya, para sa aming mga magsabuhay at para sa aming inang bayan. Pagalingin mo na po ang mundo, bigyan mo kami ng magtitinong mga pinuno na nagkakasundo upang pag-usapan ng maayos ang usapin sa pagharap sa mga problema ng bayan. Gumawa silang magkaway-away, bagkos magkaisa sila upang lumaganap ang pagmamahalan sa aming bayan. Salamat po sa kapaskuhan ito na kami ay nanatiling buhay, ligtas sa COVID-19 at mayroon pa rin mga pinagsasaluhan sa aming kapagmailan.
Kami po ay hindi karapat-dapat dahil sa aming paulit-ulit na kasalanan. Ngunit sa laki ng iyong pagmamahal at biyaya sa aming lahat, patuloy na tumadaloy pa rin ang lahat ng pagpapala mo sa amin. Sa dating taong 2021, O Diyos, mamanghanawa kami sa iyong mga gagawin sa aming buhay. Maranasan nawa namin ang pagdaloy, ang pagbaha ng iyong mga biyaya sa bawat isa sa amin at maging kasangkapan mo nawa kami ng mga mananampalataya upang padaluyin din ang mga pagpapala mo doon sa mga nangangailangan, doon sa mga apektado ng mga kalamidad, doon sa mga may sakit, doon sa mga naghihirap, doon sa mga tao nasa laylayan ng lipunan. O Diyos, salamat po. Ang mga sumapit sa karawan ay nagdiriwang, ngunit sana ang maging pagdiriwang nila ay nakasentro sa pagpupuri sa iyo, sapagkat ikaw ang nagbibigay ng buhay. Ikaw ang nag-extend nito. At sana lahat ng may karawan, madaman nila na mabuti ka at galing sa iyo ang kanilang buhay. At gamitin nila ito upang purihin ka, upang paglingkuran ka. Ganun din ang mga sumapit sa mga mahalagang okasyon, katulad ng anibersaryo at iba pa. May mga kabataan na nag-graduate sa online dahil sa panibagong sistema ng pag-aaral ngayon. Salamat po, O Diyos, sa katalinuhang ibinigay mo sila. Nawa ay magpatuloy. Ibinigay mo sa kanila, nawa ay magpatuloy ang pagkakataon upang sila ay mga pag-aaral sa kabila ng mga limitasyon. Pagpalain po mga magulang at pasok po naman nila ang kakayanan upang maitaguyod ang kanilang mga anak. At ang mga anak naman ay maging mataga upang dumating ang panahon na sila ay makatapos ay magkaroon sila ng magandang buhay. Naroon po ang nanay ni Kuya Anton. Maraming salamat at ibinako mo siya sa lugar na ito. Dinadalangin namin na pagpalain mo siya patuloy, bigyan ng kalakasan at maranasan niya ang iyong patuloy na pagpapala, ang iyong pagkilos sa kanyang buhay. At, O Diyos, ipaunawa mo sa bawat isa sa amin na wala kaming magagawa. Ano man ang aming kakayanan sa buhay na ito, maliban kung kami magpapailalim sa iyo at uunahin ka namin sa aming buhay. Sa aming mga kapatid na nasa ibang bansa, sa aming mga kapatid na wala ngayon sa anumang dahilan. O Diyos, abutin mo rin sila ng pagpapala mo. Ingatan mo sila at pagtagumpayin mo sila sa kanilang mga layunin. At sana, O Diyos, magkaroon lagi sila ng pagkakataon upang sumamba, upang manalangin, upang makinig ng iyong salita. At nang sa ganon, patuloy na mag-iwanan ang kanilang mga isip at mapagtagumpayan nila ang mga hamon ng kanilang buhay at malaman nila kung gaano mo minamahal ang bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa iyo. Sa iyong pagkasi sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, ay yung COVID-19 ay hindi magkaroon ng second wave. Nawa, ang Bulacan ay matuto sa mga nating karanasan upang makaiwas sa muling pagdami ng mga karamdaman. Tulungan mo ang aming mga pinuno upang mahigpit na ipatupad ang mga patakaran. At ang mga tao naman ay maging masunurin sa pamahalaan. O Diyos, marami kaming kailangan mula sa iyo. Marami kaming kahilingan, ang ito ay nasa aming puso. Ngunit kung minsan hindi na mabanggit ng aming mga labi. Basahin mo po naman ang aming mga puso at sinasambit ng aming mga labi. At nawa, O Diyos,
iyong plano para sa aming buhay ay makamta namin ito. At kung hindi naman, ay magtiwala kami na may mas maganda kang plano para sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming panalangin. Ito ang aming hinihiling. Ito ang aming alam na tatanggapin sapagkat hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. At ngayon mga kapatid, sumayin lahat ang walang hanggang pag-ibig ng sa mga nasa langit. Ang pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo at ang paggabay at pagtipisan ng banal na Espiritu magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Atin pong i-record yung ating pananambahan ngayon dahil may mga kapatiran tayo na sa anong dahilan ay hindi makapunta sa simbahan. Kaya mamaya po ay upload yun ni Ate Grace upang mapanood yung mga hindi nagkaroon ng pagkakataon na magsimba. At yan po ay gagawin natin tuwing tayo ay magkakaroon dito ng panimbahan. Sa New Year's Eve, worship natin. At anong araw yun? Huwebes. Huwebes. Sa Huwebes po ng gabi ay online lang tayo. Wala tayong panimbahan sa New Year. Meron tayong online service sa Huwebes ng hapon ng gabi. At yun po ay maida-download bago magdilim ang gabi. Nang sa ganon, makaiwas pa rin tayo sa mga personal contact at maligtas tayo sa pangalit ng COVID. Samantala, habang tayo ay may ganitong pananambahan, manalangin tayo na hindi magpatuloy at sana huwag tumaas ulit. Kasi yung ng curve ay nag-flatten na dati. Again, parang tumataas na naman. Dahil nga dun sa mga aktibidades ng mga tao na hindi mapagilan ngayong Christmas season. Ngayon naman tapos na yung Christmas season, sana ay matuto na tayong huminto muna. Maraming gagawin sa loob ng bahay. Wala kayo sa akin.
na pwede nating gawin nyo. So, salamat din sa pamilya Manuel. Dahil sila ay nagpaunlak, ini-imagine ko sana ganun din kami mga anak. Lahat ay nagigitara, kumaranta, etc. Pero natutuwa ako na ito yata yung first time na nakita ko silang mag-anak. After 10 years, Ate Glo, dapat pala matyagang maghintay hanggang magtatagumpay. So, salamat po, Kuya Felix. Sa iyo pala nakakuha ng musical progress yung dalawa. At kay Ate Glo siguro si Val ang pagkanta. Sa kanya rin. Ay sa'yo. Napakahambol ni Ate Glo. Pero thank you dahil nakauwi ka rin ng maayos at mabuti hindi ka nahirapan makapag-book ng maaaring nahirapan ka pero salamat at nakalusot ka sa napaka-tedious na proseso. Tsaka yung nanay po ni Kuya Anton na napakaganda. Para siya si Gloria Romero. No? Para magkatabi si Liberty Ilagan at saka si Gloria Romero. Kilala niyo ba si Liberty Ilagan? Ako lang pala. Close kami nun eh. Para tayong may dalawang artista. Tapos sa bandaron si Bea Alonso. Iya siya. Okay, meron bang bagong may mga bisita ba tayo? Maliban sa nanay ni Kuya Anton. Ano po nga po pangalan ng nanay ni Kuya Anton? Lolita. Okay, Mami, punta kayo lagi dito. Malapit na po na. Okay. So, muli po tayong magkikita sa linggo. Basta pahihintulutan tayo ng pamahalaan, magpapatuloy tayo ng ganitong gawain. Ang makakapili lang sa atin ay kapag hindi na bumayag ang pamahalang barangay. Natural dapat tayong sumunod. So, naging masaya po ba ang Pasko? Kasi si Ate Patsy talagang feel na feel niya ang epekto ng Pasko. Okay? Sige, maraming pong salamat. Wala po na tayong gawain mamaya. Pagaya ng dati at magkita-kita po tayo sa darating na linggo. Salamat po at palahin kayo ng Panginoong Diyos. Amen.